Ang nakaraan. Hindi ko na magawa pang magsalita. Niyakap ko na mahigpit si Sir James at humagulgol sa balikat niya na parang bata. James, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ako makaganti sa kabutihan mo. Utang ko sa iyo ang lahat. Sa kabila ng mga kapalpakan ko, ito, na hindi ka man lang nagpakita ng galit sa akin at pagkus. Ikaw pa tong nagdurusa sa mga kasalanang nagawa ko, kaya patawarin mo. Patawarin mo. Shh. It's okay. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Alam ko namang hindi mo sinasadyang ikalat yung video clip na yon. Kaya walang dahilan para magalit ako sa'yo. Don't cry over spilled milk. Wala na tayong magagawa sa mga nangyari na. Ang magandang gawin na lang natin is to learn from this experience. Ang mga kamalin at sakit na dulot niyon ay dapat kalimutan, pero palaging tandaan ng mga naging leksyon nito sa buhay natin. Dahil dyan sa mga pagkakamali natin, dyan tayo natututo. Nagiging matatag. At maniwala ka, lahat ng mga pangyayari sa buhay ay may dahilan. Tinitigan ko si Sir James. Binitawan niyang isang ngiting animoy ng aamo at baka sa mukha niyang katatagan, paninindigan, katapangan at pag-asa. Go, Carl. Hinihintay ka na sa rehearsal. Tomorrow is your big day. Enjoy it and make everyone proud of you. Kahit hindi ako makapunta, isipin mo na lang palagi na ang ginagawa ko ay para sa'yo. And I'm so proud of what you have achieved and made yourself. Huwag mo ako intindihin, okay? Maaaring naharap ako ngayon sa isang matinding pagsubok. Pero tatayo uli ako. Mas determinado, mas matatag, at mas handang humarap sa mga malalaki pang mga pagsubok. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin, okay? Hinalikan ko ang pisngi ni Sir at dali-dali na akong bumalik sa school. Mabigat ang damdamin, pero baon ng malalim na aral na natutunan ko mula sa kanya. Hindi na natuloy ang takda sana naming pagkikita ni Sir James sa gabi ngayon. Pinayuhan niya ako na mas makabubuti iyon para huwag akong madamay at huwag nang lumala pang issue. Lalo na kapag may makakakita pa na pumunta ako sa flat niya. Kahit masakit sa kalooban at sa isip ko ay puno ng pag-alinlangan, sinunod ko ang payo niya, kahit sa kabila ng katotohanang maaaring iyon na ang huling naming pagkikita. Ang pagpapatuloy. Araw ng graduation, perfect ang lahat. Program, setup ng lugar, stage decorations at mga bulaklak na nagsisilbing palamuti, backdrop, coordinations ng mga taong naka-assign sa iba't ibang komite at iba pa. Nandun din ang lahat ng mga teachers. Well, halos lahat. Sumipot lahat ng mga guests, ang mga madre sa congregations na may hawak ng school. Higit sa lahat, full force sa mga gagraduate 10 ng kanilang mga magulang. Ramdam ko ang saya sa puso nilang lahat. At sigurado ako, proud na proud sila at pati na rin ang mga magulang nila. Pero sa kanilang lahat, ako ang pinaka-proud. At ang mom ko ang pinaka-proud na magulang. Naalala ko na simula nung bata pa lang ako, wala akong natatandang achievement sa school kundi puro pagpapahirap sa kanya. Ang pagpunta niya sa guidance counselor o sa principal dahil sa pambubugbog ko sa mga kaklase o sa iba't ibang mga kalokohang ginagawa ko. Alam ko,
Abot langit ang kagalakang nadarama ng mom ko sa mga sandaling iyon. Sa unang pagkakataon kasi ng buhay ko, noon ko lang siya nabigyan ng karangalan. At sulit naman. At dama ko iyon sa mga nakabibinging palakpakan ng mga tao sa pagtawag ng aking pangalan. Mr. Carl Miller, summa cum laude. At paulit-ulit ko pang tinatama sa iyon sa pabalik-balik kong pag-akyat ng stage para tanggapin ang iba't iba pang awards. Pakiramdam ko, ako lang ang nag-iisang graduate dahil ang lahat ng atensyon ay nakatutok sa akin. Nung magbigay ako ng talumpati, sinabi ko kung ano ang nararamdaman ko sa mga sandaling iyon at ano ang mga dapat pang gawin naming mga graduates pagkatapos ng matanggap ang mga diploma. Binigyang inspirasyon ko silang lahat sa pag-emphasize sa mga katagang katatagan, determinasyon, at mga hamon sa buhay. Sa kalagitnaan ng talumpati ko, hindi ko maatim na hindi lingunin ang isang upuang nabakante sa hilera ng mga nangaamong ngiting huli kong nakita sa mukha ni Sir James. At ang nasambit ng isip ko lang nung mga oras na yon, Sir, kung nasan ka man ngayon, para sa iyo ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa iyo, wala sana ako rito. Naalala ko ang kabaitan niya at ang paghihirap sa kaparusahang dapat ako ang umako at magdusa. Habang ako'y tumatamasa ng tagumpay, hinaharap naman niya ang matinding dagok. Pilit kong nilabanan ng pagdaloy ng luha ko. Nag-crack ang boses ko nung ipinagpatuloy ko na ang talumpati ko. Ang buong akala nga ng lahat ay nadala ako sa sobrang tuwa sa nakamit kong tagumpay. Pero sa Sir James ang laman ng isip ko. Nung matapos ko ng talumpati, nakakabingi ang palakpakan ng mga tao. Nakababa na ako ng mga 4 na bait lang sa hagdanan ng stage. Pabalik na sana ako sa upuan ko nung tila hinila ako ng mga sariling paa para bumalik ulit sa podium. Nagtaka naman ang lahat sa bigla kong pagharap muli sa mikropono. Ang nasambit ko lang, hindi malaman kung paano sisimulan habang kumakabog ng malakas ang dibdib sa pag-atubili kung itutuloy pa ba magsasalita o hindi na lang. Lalo na nung makita ang audience na dahil sa hindi inasahang ginawa ko, lahat sila ay nakatutok. Excited sa kung ano man yung importante ko pang sasabihin. Nakakabingi ang katahimikan. Sumiksik sa isipan ko ang mga katagang binitawan ni Sir James. Kapag ang isang tao ay walang paninindigan o kaya'y tinakbuhan ng responsibilidad sa maling nagawa, baliwala na rin ang pagkatao niya. I just would like to add a few words. Actually, I haven't prepared for this, but something in my heart tells me that I must share this. Everyone knows that I came from the big city. I grew up there and was used to the ways of its hassle and bustle. Since I can remember, I have always been a huge headache to my mom and to everyone in every school I enrolled in. I was stubborn and stupid and carefree and misbehaved. I was hooked up in cigarettes, alcohols. I have experienced getting jailed. I was kicked out of school several times. I was practically a lost person. And because of that, Mom decided to transfer me for a change, she said. Although at the back side of my mind, I know that it was for something else. And this something else was to change me for the better. This change I call rehabilitation.
From the very first day of my stay in this school, I never really believed that there was any difference. And neither did I believe that the nuns or any teacher in this school could deliver the word change that my mom wanted in me. In fact, when I saw the idyllic campus for the first time, my mind screamed that the place was so good and I could organize gangsters or some kind of mafia with me as the boss and the nuns as the mafiosos. You can just imagine how hopeless my case was. I believe that everything in this world has its corresponding price. Money, that is. Just like the shoes that are being displayed in supermarket stalls. And every single one of us has our own asking price list, just waiting to be named. So, whatever Carl wants, Carl gets. At least, that's how I look at life. But all that changed when I met Mr. James Cruz, my professor in sociology. When I first met Professor James Cruz, I thought he was so different. That was wrong. He is one teacher whose dedication to duty goes beyond addressing the so-called intellectual semicolon of students. He understood my work and led me to see life from different viewpoints. With him, I learned the value of discipline, sacrifice, and fair play. With him, I learned the true meaning of happiness, peace of mind, and inner satisfaction. With him, I regained my dignity and self-respect. And here I am, a changed person, a living testament to his commitment. For the first time in my life, I have become truly proud of myself. And for the first time in my life, I have made my mom the happiest person on earth. And there's no doubt in my mind that many other graduates and students of this school feel the same way too. Graduates and students like me with whose life Professor Cruz had touched. But recently things have turned out terribly bad for Professor Cruz. He had been hounded by a very serious controversy which has resulted in his expulsion from school. Many of us are aware of this, and many have been affected by what happened. And although no one could tell for certain what story that video clip holds behind it, Professor Cruz took full responsibility and accepted the punishment. This is the very reason why I decided to bring this matter up here. Because there is a truth that I know which deserves to be unraveled. I remember the words Professor Cruz had said. If you can't stand by what you believe in, or if you turn away from the consequences of your misdeeds, you are worthless. And I believe him. And I believe too that this is the right opportunity for me to face the consequence of the serious misdeed that I made.
It breaks my heart to be here, savoring the sweetness of success while the very person instrumental in all of this grieves in silence. And the other guy in that video. Yes, you heard it. I am. I tricked Professor Bruce into drinking, and when we are drunk, I forced him to do it on me. I recorded it without his knowledge so I could use the clip to blackmail him in case he didn't give me a passing grade. But all my plans backfired instantly. I realized how wicked I was. I had a sudden turnaround and change of heart. But then, the video clip made its way through some unscrupulous plans wreaking havoc on the dignity of the very person whom I learned to admire and idolize. I know that no amount of remorse could undo the damage I made. And I'll take full responsibility for everything. I am deeply sorry to have caused pain and suffering to all of those affected by my wrongdoing and lack of heart, especially our beloved Professor Bruce. I am the one who should be punished, and I am the one who should be there suffering in his instead. I know that I have breached property by dragging Professor Bruce's name into his solemn occasion. But this very school has also imbibed in me and value the truth and justice. And in my heart, agreeably scream justice for Professor Bruce. He is not the villain. I am. He is the victim and the aggrieved. And I am the aggressor in this country. And all that I fervently hope is that the administrator of this school find compassion and understanding in their hearts to forgive Professor Bruce and reinstate him back to his job. Nilingon ko ang upuan ng mga administrators at nakita sa mga mukha nila ang tigil na pagkainis sa mga binitawan kong salita. There is only one thing that I would humbly ask for you. Punish me or give back the dignity of Professor Bruce. Thank you. And good morning. Ramdam ko ang pagkatulala. Hindi makapaniwala sa katagang lumabas sa bibig ko. Tila naman napako ako sa pagkakatayo sa harap ng podium. Maya-maya ay may narinig akong isang mahinang palakpakan at may sumunod pa. At lumakas pa ito. May mga sumunod pa ulit hanggang sa nakabibingi na ang mga palakpakan. Nagsitayuan ng mga estudyante. Nagsigawan. We want Sir James! We want Sir James! We want Sir James to come back! We want Sir James! We want Sir James! Sinulyapan ko ang mom ko. Tumayo na rin siya at nagsunuran ng iba pang mga magulang. Nakita kong nagpapahid siya ng luha pero dama ko ang matatag niyang suporta at pagmamalaki sa paninindigang ginawa ko. Natapos ang graduation na
hindi maipaliwanag ang tunay kong naramdaman sa nangyari. Habang kitang-kita ko sa mukha ng mga graduates ang saya na naramdaman nila, kabaliktaran naman ito sa naramdaman ko. Pakiwari ko'y biglang naglaho ang lahat ng excitement at ang pumalit dito ay ang pangamba, lungkot, pag-alinlangan at pagkalito sa kung ano ang maaring takbo ng buhay kinabukasan o sa susunod pang mga araw, kung saan patungo o paano magsisimulang muli. Nung umandar na ang sasakyang dala ng ma'am ko patungong apartment, walang tigil pa rin sa kakatanungang isipan ko. Anong sunod kong gagawin? Magkita pa kaya kami ng mga klase at kaibigan ko? Si Sir James. Nasaan kaya siya? Magkita pa kaya kami muli? Walang imik ang ma'am ko habang nagdadrive siya. Marahil ay batid niya ang saloobin ko, lalo na sa nangyaring pagbunyag ko ng sekreto sa mismong graduation. Ilang sandali lang nagstay ang ma'am ko sa apartment ko. Tingnan lang niya ito at dumiretso na kaming dalawa sa pinakasikat at mamahaling restaurant sa kalapit syudad at doon ay nagsalo-salo. Dama ko naman ang sobrang tuwa na naramdaman niya para sa akin at sa mga nakita niyang pagbabago at sa nakamit na karangalan. Pinag-usapan namin ang plano ko sa buhay. Nagmungkahi siya na mag-proceed ako sa master's degree o tumulong na lang sa pagmamanage ng negosyo namin. Pero natimbla ko ang isip ko at walang maisagot sa kanya. Ma'am, can I think it over? I need some time to figure it out. Sa ngayon kasi naguguluhan pa ako eh. Pinagbigyan naman niya ako at ipinaubaya ng pagdedesisyon para sa sarili. Pero hindi nakalampas sa kanya ang mga narinig na intriga tungkol sa amin ni Sir James at sa maaaring parusang ibigay ng eskwelahan sa ginawa kong pag-amin. Nagulat na lang ako nung tinitigan niya ako at tinanong. Son, ano ba talaga ang naramdaman mo para kay Professor James? It's like something strange is going on. I mean, I'm sorry to open this issue, but you know, I am a little bit worried about you. Ramdam ko naman ang pumumula ng mukha ko. Maaring dala ng hiya dahil sa hindi maipaliwanag na saloobin. Ang sagot ko na lang na hindi nakatingin sa kanya, kunwari nagko-concentrate sa pagsubo ng pagkain ay, Ma'am, there's nothing strange. Believe me. I know what you mean. Okay? I'm not gay. Well then, I'm glad you say that. Remember, gusto ko nang magkaroon ng apo at kung maaari ay dali-dalian mo na. Sabay ngiti at haplo sa pisngi ko. Of course, ma'am. Yeah. Tila may sibat ding tumama sa puso ko sa sinabing iyon sa ma'am ko na gusto niya magkaapo. Siyempre, isang normal na pamilyang ibig niyang sabihin. Pero pinalagpas ko na lang iyon sa kabilang tenga. Doon naman talaga ako patungo eh. Ang bulong ko na lang sa sarili ko. Pero nung pumasok ulit sa isipan ko si Sir James, ay, iwan ko pa talaga. Bahala na nga. Sagot naman ng isang parte ng utak kong nagkaalinlangan. Okay then, when you have finally made up your mind, tell me son. Sana ikaw nang mag-manage ng negosyo natin para naman makapag-retire na ako. Pero kung ano man ang gusto mong gawin pa sa buhay, I'll be right behind you, son. Bata ka pa rin naman. You can take your time and enjoy. Nauna nang bumalik ng syudad ang ma'am ko. Nagpaiwan muna ako sa apartment dala ang paghanap pa rin siguro sa dating mga nakagawian. Nung sumapit ang gabi, nababagot akong di mapakali. Sumundot-sundot sa isipan ng hindi mamatay-matay na naramdaman para kay James. Nasumpungan ko na lang na pumunta sa flat niya. Bahala na kung anong sasabihin ng mga tao kung makita man nila ako doon. Total,
Tinanggalan nila si Sir James sa school. Ano pa bang pwede nilang gawin? Pero wala na pala dun si Sir James. Nakaalis nung araw mismo ng graduation at walang makapagsabi kung saan siya nagpunta. Pinigilan kong sariling lumuha. Hindi malaman kung saan didiretso at kung anong gagawing pang-aliw sa sarili. Tinawagan ko si Ricky para sana ay may makausap at makaramay. Pero umuwi na rin pala ito sa lugar nila pagkatapos ng graduation. Feeling ko nag-iisa na lang ako sa mundo. Naisipan ko na lang na pumunta ng bar at doon sinarili ang matinding kalungkutang dinadala. Hanggang sa malasing nga ako. Kinaumagahan, nagpakap ako ng konting mga gamit. Hindi sigurado sa gagawin. Siguro naman ngayong tapos na ako sa pag-aaral. Problema na ng puso ang hahanapin ng lunas upang mabigyang laya na ito ng lubusan. At binitawan ko ang malalim na buntong hininga. Pumasok bigla sa isipan na puntahan si Tatay Nando sa bukid. Baka nandun si Sir James o kaya alam nila kung saan siya pupunta o saan siya nagpunta. Yun na lang ang nasabi ko sa sarili ko. Nakarating nga ako kina Tatay Nando. Lahat sila'y sumalubong sa akin. Si Nanay Nursing, Marites, Anton, Dodong, Lara at Leticia. Kumpleto silang lahat. Oh, Carl. Napakadayo ka yata. Opo. Tapos na kasi ang pasukan at graduate na po ako. At malamang babalik pa rin sa malaking syudad pagkagaling dito. Well, nagpunta lang po ako dito para sana magpaalam sa inyo ng maayos. Ang paliwanag kong halatang malungkot ang tono ng pananalita. Nga pala tay, eto, may pinadalang mga pasalubong ang mami para sa'yo. Inilabas kong isang malaking bag ng mga damit, shirts, sapatos at pantalon. Alam niyo po ba, nagmungkahi ang mami na siya na ang magpapaaral kay na Marites at Anton sa darating na pasukan. Pati na rin po kay Dodong, Clara at Leticia pag nag-college na po sila. Bibisita daw po siya dito isang araw para po makilala kayo at pati na rin ang lahat ng mga kinakapatid ko dito. Ay talaga Carl, ay hindi ba nakakahiya sa inyo sa mami mo? Ang nahihiyang tanong ni Tatay Nando at baka sa mukha ang matinding tuwa. Ay, nursing! Baling naman niya kay Nanay Nursing. Pag-aaralin daw ng mami ni Carl sina Marites at Anton. Ang buong kagalakang hindi magkamayaw na pagbalita niya habang narinig ko namang nagsisisigaw sa tuwa sina Marites at Anton pagkarinig sa sinabi ng ama. Maraming salamat Carl at hindi na namin poproblemahin ng panggasto sa pag-aaral sa kanila. Ay si Anton talaga hindi na muna nag-aral ng college iyan para lamang matustusan namin si Marites. Tinutulungan pa nga kami ni James sa mga gastusin eh. Ang totoo niyan, hiyang-hiya na ako sa batang iyon. Kaya maraming salamat talaga. Nang halos maiyak na sagot ni Tatay Nando. Sinuklian ko lang ng ngiti si Tatay Nando sa mga sinabi niya. Halika nga dito sa loob ng bahay. Kumain ka muna. Tapos na kaming lahat kumain pero kung gusto mo sasabayan na kita. Anton, maglagay ka ng tuba sa pitchel. Magiinuman kami ni Carl. At sumali ka na rin sa amin dito. Nursing, maghain ka at kakain kami ni Carl. Sige po tay. Ang totoo po niyan, gutom na ako at namiss ko na rin po talaga yung mga luto ni Nanay Nursing dito. Ang sabi ko, habang iniikot-ikot ang tingin sa paligid at nagpapakasakaling makita si Sir James. Tamang-tama, maya-maya lang ay darating na rin si James at makakasalo natin siya sa pagkain.
Nandito po si Sir James, Tay. At saan po siya nagpunta? Kay Kapitan, may plano siyang gumawa ng proyekto dito at nag-usap na sila. Maganda nga ang naisip niyang proyekto dito. Siguradong makakatulong sa buong barangay. Sa totoo lang, ibilig talaga ako sa batang iyan. Magaling sa anumang bagay. Napakabait pati. Nagtaka nga lang kami kung bakit napaaga ang uwi ng batang yan. Ang alam namin may graduation pa sa school. Pero sinabi na rin niya ang dahilan. Talaga po? Alam niyo po ang nangyari? Hindi po ba siya galit sa akin? Ang alam namin ay tinanggal daw siya sa trabaho dahil may nagawang labag sa tungkulin. Hindi naman sinabi kung ano yon. Kami naman, respeto namin siya kung ayaw niyang sabihin. Wala din naman siguro kaming maitutulong doon at bakit naman siya magagalit sa'yo? Wala ka namang kasalanan, di ba? Itong batang talaga to, oo. Ganun po ba? Hindi pala nila alam ang buong kwento. Tamang-tama ngang dumating si Sir James nung maihain ni Nanay Nursing sa pagkainan ng mga pagkain. Abot tengang ngiti at tila hindi man lang nasurpresa nung nakita ko. Hey, Carl! Naligaw ka yata ng pupuntahan ah. Sigurado ka pang dito ang pakay mo? Hoy, kumusta ka na? Ang pabiro niyang sabi, sabay abot ng pakikipagkamay sa akin. Tinanggap ko naman ang pakikipagkamay niya. Ramdam ko kagad ang pagpapawis ng kamay ko at nakabibinging kalampag ng dibdib sa sobrang excitement sa pagkikita naming muli at sa mainit na pagtanggap niya sa akin. Sumisigaw ang puso kong yakapin siya. Pero naunahan ako ng hiya. Okay naman ako, James. Ikaw, balita ko may project ka raw na gagawin dito. Oo. Ang plano ko, magpapagawa ko ng isang classroom, non-formal education para maturuang magsulat at magbasa ang mga nanay at tatay. Pati na rin ang mga binata at dalaga dito na hindi nakapag-aral. Ang layo-layo kasi ng lugar na ito sa Kabiasnan at dahil sa layo, ayun, maraming hindi nakapag-aral. Kaya kahit papano sa project na yun, matutulungan ko sila kahit sa malit na bagay. Walang sweldo? Wala. Tulong nga eh. Paano ka kikita? Ang mga pangangailangan mo, paano yun? Iyan ang challenge, Carl. Diyan dapat pagganahin ang utak ko. Di ba nga sabi ko sa'yo, mabubuhay ako kahit saan. I'm not afraid to take challenges. The bigger the challenge, the better. Kailangan lang ay sipag, tiyaga, determinasyon at paniniwalang makakamit mo ang goal mo. Pag pumalpak, edi simulan ulit. Grabe ka talaga, James. Hindi ka talaga naubusan ng magagandang ideas. Ano kaya kung tulungan kaya kita? Wag na. Baka malasin na naman ako. No, seriously. I can help you. My mom is thinking of a charity project for this barrio and she's having some problems trying to figure out what it is and how to get it started. Alam mo kasi, malaki ang pasasalamat niya kina Tatay Nando at ng buong pamilya at sa mga tao na rin dito sa pagtulong nila sa akin. She wants me to return the help to everyone. In fact, she wants to meet you too, James. And thank you personally. Wow ah. At may instant sponsor na kagad ako. Well, ang swerte ko rin pala kahit papano dito, Carl. Well, ang totoo niyan, nahihiya nga ako sa iyo eh. Alam mo na, sa nagawa kong malaking kasalanan sa iyo. Pero James, babawi din ako sa iyo, promise. Hindi na siya sumagot. Binitawan lang niyang isang nakabibighaning titig. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko, kahit mga 5 segundo lang siyang tumitig sa akin, parang isang buong oras na niya akong tinititigan at animo yelo akong unti-unting nalulusaw.
Parang may halong kasabikanti ng mga titig niya. Nakikipag-usap ang mga mata. Nagtatanong. At namalayan ko na lang ang pagtapik niya sa balikat ko. Hey! Nandito ka pa ba? Lumilipad yata ang isip mo ah. Tingnan mo. Namumula na naman yung mukha mo. Lalo ka tuloy pumupogi. Na-insecure na ako sa'yo ah. Hindi na ako nakapag-react. Ipinikit ko na lang ang mga mata. Hinayaan ang mga kamay niyang pagsawaan ng pagsampal-sampal sa mukha ko. Ninanamnamang nadaramang saya niya sa ginawa niyang iyon sa akin. Ano ka ba, biro lang yun. Ito naman di mabiro. Nagtawanan lang kaming lahat. Ramdam ko naman ang pumumula at pag-init ng pisngi ko. Kumain muna kami at nung matapos na, nag-inuman ako. Si Tatay Nando, si Sir James, at si Anton. Mild lang, pampalipas ng oras, pang-relax. Ini-enjoy ang pagtakbo ng oras na walang pressure. Walang iniisip na deadline. Tinatamasa ang preskong hangin. Ang mga berdeng tanawin. Ang ingay ng mga ibon. At ang mga nakikiskisang dahon ng mga kahoy at halaman habang hinihipan ng mga ito ng sariwang hangin. Nalalanghap naman namin ang pango ng binabarbecueng manok at inihaw na mais ni na Anton at Marites. At sa umpukan, nakisali na rin si Nanay Narsing at ang iba pang mga anak nila. Mas marami ang kwentuhan at biruan. Napakasaya ko sa mga oras na iyon. Gabi na nang matapos kami mag-inuman. Medyo lasing na kaming lahat. At dahil pinigilan ako ni Tatay Nando, doon na rin ako natulog sa kanila. Sa totoo lang, yun naman talagang intensyon ko. Ang doon matulog. Lalo na't nandun pala si Sir James. James, ikaw nang bahala kay Carla. Wala tayong ibang kwarto. Maliit ang kwarto ni Anton at kasama pa niya doon sina Dodong. Kaya doon na lang si Carl sa iyo. Pwede pa yon. Opo tay, walang problema yon. Ako nang bahala dito. Ang may pag-atubiling sagot ni Sir James, sabay tingin sa akin. Pakiramdam ko ay gusto niyang umiwas na magkatabi kami sa pagtulog. Pero walang nagawa si Sir James, kundi ang maglatag ng banig sa kwarto niya para sa aming dalawa. Naglagay din siya ng mosquito net dahil marami daw lamok sa gabi at shorts lang ang suot niya kapag natutulog. Kaso, sadya yatang nangyayamot ang pagkakataon sa kanya dahil pang single lang ang mosquito net na nahanap niya at wala na daw mas malaki pa doon. Okay lang yan, James. Ang sabi ko sa kanya, habang naglululundag naman sa tuwa ang isip ko sa nakikinitang siguradong magdidikit ang mga katawan namin sa pagtulog. Bago kami nahiga, naligo muna siya at pagkatapos ay ako naman. Dahil wala akong dalang shorts, pinahiram naman niya ako. Naalala ko naman nang huling natulog ako na magkatabi kami sa flat niya. Lasing na lasing ako noon. Pinunasan niya ang buong katawan ko at pinasuot din ng shorts niya. May konting kilig at kiliti ang sumundot sa akin. Sana nagpakalasing na ulit ako para punasan niya na naman ang buong katawan ko. Ang sambit ng utak kong malisyoso. Pareho kaming naka-shorts lang ang suot sa katawan nung mahiga at walang imikan. Nakakabagot ang katahimikan. Pakiramdaman. Nandyan yung tatagilid ako. Titihaya. Dadapa. Pero wala pa rin kibo si Sir. Kahit na paminsan-minsan sa kakapiglas ko, ang balat namin ay nagdidikit at ang paa ko ay nasasagi sa paa niya. Sa lapit namin sa isa't isa, patay ang ilaw. Pilit kong inaaninag ang posisyon niya sa pagtulog. Nakatihaya lang. Ang isang braso ay nakapatong sa ulo. Alam ko, gising na gising pa siya at nagmamanman sa mga kilos ko. Sumisigaw ang isip ko na ipatong ang kamay ko sa dibdib niya o kaya'y hablutin ang katawan niya at yakapin siya ng mahigpit. Pero natakot din akong baka magalit siya o kaya'y mapahiya ako
at iwaksi ang kamay ko. Maya-maya tumagilid na lang ako ng paharap sa kanya. Nag-isip kung ano ang gagawin para mabiyak ang katahimikan o ang pakiramdaman namin sa isa't isa. Ipatong ko kaya ang hita ko sa hita niya o yung binti ko na lang sa binti niya. Kunwari hindi ko sinasadya. Bahala na dito sa gagawin ko. Bugbugin niya man ako, okay lang. Ang sabi ko sa sarili ko. Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko habang nagbibilang ang isip. 1, 2, 3. Ang pagpigil ko sa sariling huwag gumawa ng ingay. Unti-unti kong iniangat ang paa at dahan-dahang ipinatong ito sa harapan niya. Malakas ang kabog ng dibdib sa magkahalong kaba at excitement. Dahan-dahang dumampi ang hita ko sa hita niya. Nakiramdam ako, pero hindi siya kumibo. Hindi kumilos. Hindi man lang niya tinapik iyon. Pinabayaan niya lang ito. Mas lalong bumilis at lumakas ang kabog ng dibdib ko. Ilang sandali din na lumipas at hindi pa rin siya kumikilos. Natuyo ang lalamunan ko sa hindi maipaliwanag na nararamdaman sa pag-antabay sa maaring sunod na mangyayari. Napalunok ako ng sariling laway. Tuliro ang utak. Nag-iisip kung gagalawin ang hitang nakapatong o ititiin pa iyon. Kinikilig, nakikiliti, at nag-iinit ang buong katawan. Sa pagbaliwala niya sa ginagawa ko, lumakas lalo ang loob ko. Ipinatong ko na rin ang isang kamay ko sa dibdib niya. Dahan-dahan, pero hindi pa rin siya gumalaw. Dahil dito, inusog ko ng katawan ko palapit sa kanya. Ang bibig ko ay halos madikit na sa tenga niya. Naamoy ang shampoo na ginamit niya sa paniligo. Nanatili siyang walang kibo. Hindi gumagalaw. Pinulungan ko siya. James, I love you. Pinakiramdaman ko ang galaw niya. Maya-maya'y nagsalita siya ng pabulong din. Seryoso ang tono. Nanatiling hindi siya gumagalaw at pinabayaan pa rin ang kamay at hita kong nakapatong sa katawan niya. Bakit ka ba nandito? James, hindi kasi ako mapakali kung hindi kita nakikita at nakakasama. Bakit? Iyan kasi ang sinasabi ng puso ko, James. At ikaw ang tinitibok nito. Bakit naman? Ewan ko, hindi ko alam. Paano kung nagsisinungaling ang puso mo? Hindi ako magsasayang ng oras at panahon na magpunta dito kung alam kong hindi seryoso ang tinitibok ng puso ko. Bakit mo ako minahal? Dahil iyon ang naramdaman ko. Ikaw lang ang taong nagpatino sa akin. Ikaw lang ang alam kong taong iniidolo ko. Ikaw lang ang taong alam na alam ang buong pagkatao ko. Ang buhay ko. Ang taong nakakaintindi sa akin. Ang nagbalik ng tiwala ko sa sarili ko. At nagturo sa akin kung paano tahakin ang buhay sa mabuting paraan. Pangalan mo lang ang isinisigaw ng puso ko, James. Ikaw lang ang taong nagpapatibok at nagpapahinto nito ng sabay. Pag hindi kita nakikita, alam mo ba, napakalungkot ng mundo ko. Wala itong kulay, walang kahulugan ng buhay, at wala itong saysay. Hindi ba parang corny ang mga sinasabi mo? Corny na kung corny, yes. Corny. And love should be. And okay. And Stupid? yeah, tama ka. Sabay namin binitawan ng kontroladong tawa habang nakapatong pa rin ang kamay at hita ko sa kanya. Salamat nga pala sa pagdepensa mo sa akin sa graduation. Sa totoo lang, I hate you doing that. Bakit naman? Dahil you've blown up the issue. Yeah. But it straightened up the record. Case closed. And you're punished. And I don't care a bit. I didn't need those medals anyway. I need you. Di ba ikaw din ang nagsabi na dapat panindigan at harapin ang kahinat na ng nagawa natin pagkakamali? At iyon ang ginawa ko. Eh bakit nga ba ako ang napili mo?
Hindi ako ang pumili sa'yo, James. Ang puso ko. Sa totoo lang, hindi ko din alam kung bakit. Yan din ang tinatanong ko sa sarili ko. Paano kung mali ang inuudyok ng puso mo ha? Anong mangyayari? Kung ganon, ayoko nang maging tama pa ito. Alam mo ba, Carl? Naalala ko pang lahat. Anong nangyari sa atin? At ang kapahamak ang nagawa nun sa ating dalawa. Ano? Gusto mo bang maulit muli iyon? Natahimik ako sa tanong niyang iyon. Ang ginawa ko na lang ay nihakap ko siya. Idiniin ko ang mukha ko sa ulo niya. Hindi pa rin siya kumibo. Hinayaan niya lang na magdikit na mga katawan namin. I'm sorry, James, sa nagawa ko. Sa mga nagawa ko. Pero mahal kita at handa akong panindigan ang naramdaman ko para sa'yo. Iba yung nangyari sa atin nun, James. Sinugatan mo ang puso ko at matindi ang galit ko sa'yo sa panahong iyon. At alam mo ding iba ang pagkatao ko nun. Nagbago na ako, James. At dahil sa'yo yun. Paano naman kung masugatan ko ulit ang puso mo? Kung ganun, kung niligaya ka sa gagawin mo, wala akong magagawa. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Alam ko yun. Pero nagsisisi na ako. Pero kung kailangan ko pang ipakita sa'yo kung gaano kalalim ang pagsisisi ko, gagawin ko yun. Tanggap ko kung ano man ang parusang ipapataw mo sa akin. Carl, hanggang kailan mo ba kayang pwedeng mahalin ako Walang hanggan. Walang hanggan kitang mamahalin. habang may buhay? Oo, habang buhay. Ayaw mo bang magkaroon ng normal na pamumuhay na may pamilya, asawa at anak? Ayaw mo bang bigyan ng lubusang kaligayahan ng mami mo na mabigyan siya ng apo? Ayaw mo bang magkaroon ng anak at ibigay sa kanyang hindi mo naranasan simula nung bata ka pa? Hindi naman ako nakakibo. Sumiksik ulit sa isipan ng huling binitawang salita ng mami ko na gusto niya magkaroon ng apo. Naalala ko rin ang mga sandaling nahabag ako sa sarili kapag nakikita ang ibang mga bata na may dati nakalaro o kasama sa pamamasyal. Nagpatuloy siya. Kaya mo bang habang namamasyal tayo, titingnan tayo ng mga tao at pagkatapos ay magtititigan silang may pahid-bali siya? Kaya mo bang habang buhay, nagsasama tayo sa isang bahay, may mga dadaang tao at titingnan tayo ang turing ay parang taga-ibang planeta? Kaya mo ba yun? Kakayanin ko, James. Kakayanin ko para sa'yo. Carl, ano ba talagang gusto mo mangyari ngayon? Na magsama tayo palagi. Katulad na ngayon. Hindi mo ba ako tatanungin kung gusto kong magkaroon ng pamilya, ng asawa at anak, ng isang normal na buhay? Bakit, James? Wala ka bang naramdaman para sa akin? Magkaibang dalawang bagay na yan, Carl. Ang magmahal at ang mangarap. Bakit? Ano ba pangarap mo? Ang magkaroon ng pamilya, ng asawa at anak, ng isang normal na buhay, ng mga supling na nagtatakbuhan at nakukulitan na inaalagaan, na binibigyan pansin at mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko. Ang magkaroon ng isang babaeng magiging ina nila, nadadamay at katuwang sa buhay. Ikaw ba? Hindi ba sumiksik sa isipan mo na ang mga bagay na yun? Mistulang tinusok ang puso ko sa narinig. Dama ko ang namumuong luha sa mga mata ko. Siyempre gusto ko rin yun. Pero bata pa tayo, James. 20 lang ako at ikaw, 25. Kailangan pa nating magdesisyon sa mga bagay na mga yan ngayon? Oo. Dahil kung gusto mong magtagumpay sa buhay, kailangan may direksyon ka. James naman. Ano? Hindi mo ba ako mahal? Bakit mo sisirain ang buhay ko at ang buhay mo? Bakit mo sisirain ang pangarap ko? Tuluyan na akong naapektuhan sa diretsahang sinabi niya. Tinanggal ko ang kamay at hitang nakapatong sa katawan niya bilang pagpapahalata sa di nagustuhang tono ng pananalita niya. Tumihaya ako. Inilagay ang isang braso sa ibabaw ng aking ulo. Bakit? Bawal pa magmahal ng ganitong klase? Lahat ba ng taong nagmamahal ng ganito ay nasisira ang buhay nila? Ha? Sabihin mo nga sa akin. Carl, hindi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ayun naman pala eh. Bakit ganyan ka kung makapagtanong?
Dahil naniniwala ako na ang lahat ng klaseng pagmamahal ay dapat may focus, may target, may direksyon. Hindi sapat na nagmahal ka ngayon at bahala na kung anong nangyayari bukas. Naniniwala ako sa pagmamahal na hindi lang puso ang pinapairal, kundi pati ang isipan. Ganyan ba ang pagmamahal mo? Hindi kita maintindihan, James. Okay, ganito. Give yourself some time away from me. Let's say, a year. Bakit naman? Kung mahal mo pa rin ako after a year, kahit malayo ka sa akin, diyan ko malalaman na ang pagmamahal mo ay tilang umiiral sa puso mo. Bakit pa hindi mo na lang sagutin ang tanong ko ngayon? Kung mahal mo rin pa ako. Carl, love is patient. Love knows no bounds. Love goes to where it means to be. Dami mo namang sinasabi. Ano? Mahal mo ba ako? Do you believe in destiny? What's the relevance? Hindi na siya sumagot sa huling tanong ko ngayon at sumiksik sa isip na talagang hindi niya ako mahal at imposibleng mahalin pa. Iniisip ko na naghahanap lang siya ng excuse para lumayo ako, kalimutan siya at hindi naguluhin pa o kulitin pa. Tuluyan ang tumaloy ang luhang nauna nang namuo sa mga mata ko. Hinayaan kong bumagsak ang mga ito sa unan, sa papag na higaan. Hindi na rin ako kumibo. Hindi na kumilos para hindi na mapansin ang paghikbi, ang pagdurugo ng puso, ang matinding hinanakit sa mga sinabi niya. Pilit kong isiniksik sa isipan ko na kaya kong labanan ang sakit na nararamdaman at ang pag-ayaw niya sa nararamdaman ko. Pilit kong inamo ang sarili na ang lahat ng tagpo namin at ang mga alaala ay pawang panaginip at katang isip lamang. Maya-maya, tumagilid siya paharap sa akin. Nagulat na lang ako nung dahan-dahan niyang ipinatong ang isang hita niya sa harapan ko at ang isang kamay niya sa dibdib ko. Hindi na ako kumibo. Inusog niya ang katawang palapit sa akin at ang bibig niya ay nakadikit sa tenga ko. Niyakap niya ako na mahigpit at hinalikan sa pisngi. Marahang umusad ang isang kamay niya at pinahid ang mga luha sa pisngi ko. Binulungan niya ako. Carl, I love you. I do. Pero sana maintindihan mo ang sinasabi kong pangarap ko. Ang pangarap. Magkahalong saya at pagkalito ang naramdaman ko sa huling binitawan niyang salita. Akala ko ba hindi mo ako mahal? Akala ko wala kang naramdaman sa puso mo para sa akin. Akala ko. Hindi ko na naipagpatuloy pa ang sasabihin ko nang bigla niya akong niyakap. Nagyakapan kami na animoy wala ng bukas. Sa pagkakataong iyon, patid ko ang nialaman at isinisigaw ng puso niya. Puno ng pagmamahal at pananabik. Mistula kaming mga batang paslit, walang pakialam sa mundo at uhaw na uhaw sa isa't isa. At tuluyan ang nagdikit ang aming mga katawan. Ang sabay na pagpintig ng aming mga puso. Ang pag-iisa ng aming isip at damdamin. Pakiramdam ko ay lumulutang kami sa alapaap. Hindi ko lubos maipaliwanag ang kasiyahang nadarama ko ng mga oras na yon. Noong humupa na ang bugso ng aming damdamin, binulungan niya ako. Kung talagang para tayo sa isa't isa, layuan mo muna ako. 1 taon na walang kontak. Kung nandito pa ako sa pagbalik mo, alam mo na ako'y para sa'yo. Pero kung pagbalik mo'y nakahanap na ako ng babaeng pakakasalan, sana matanggap mo rin yun. At kung mangyari man yun, ipapangako ko sa'yo, nandito ka pa rin sa puso ko. May papangako mo ba? Para naman pinagsakan ng isang malaking batong ulo ko sa narinig. Napakahaba ng 1 taon para maghintay. Pero pinilit kong intindihin ang ibig niya mangyari. Alam ko ang pagmamahal ko sa kanya ay mas malalim, mas malawak, walang hangganan. Oo, papalik ako at pangako ko sa iyo yan.
Kinabukasan, umuwi na ako ng apartment at matapos maihanda ang lahat ng mga gamit, lumuwas na rin ako patungo sa malaking syudad, sa bahay ng ma'am ko. Iyon na ang huli naming pakikita ni Sir James. Mabigat sa kalooban pero base sa pinagkasunduan namin, 1 taon ko siyang lalayuan. Walang kasing sakit ang mawalay sa taong minamahal mo. Pero tiniis ko ang lahat. Maipamalas lang sa kanya kung gaano kalalim ang pagmamahal ko sa kanya. 6 na buwan na ang nakakaraan at wala kaming kontak sa isa't isa. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Maliban sa sinabi ng sekretary ng ma'am ko na siyang nagmo-monitor ng charity project nila ni Sir James. Successful daw ang implementation nito at magandang feedback ng mga tao. Na-feature din sila sa iba't ibang magazines, radio at TV. At dahil na rin sa tagumpay na natatamasa, nakahanap sila ng iba't iba pang mga malalaking sponsors at benefactors na siyang dahilan para ma-expand at ma-open na rin ang formal school sa susunod na pasukan. 6 na buwan pa ang hihintayin at mag-iisang taon na simula nung huli kami magkasama. Babalikan ko ang lugar na iyon para tuparin ang pangako ko. Hindi ko alam kung ano nangyari, kung ganun pa rin ba siya o may iba nang tinitibok ang puso niya. Pero ang mahalaga ay maipamalas ko sa kanya na ang pagmamahal ko ay hindi lang puso ang umiiral. Ano man ang madatnan sa pagbalik, tatanggapin ko ito ng buong tapang, ng buong pangunawa, kahit ito'y nangangahulugan ng katuparan ng pangarap niya sa buhay, ang magkaroon ng sariling pamilya, asawa at anak. Matatanggap ko ang lahat dahil naiintindihan ko na ang ibig sabihin na sinasabi niyang pangarap, dahil ito na rin ang pinapangarap ko para sa sarili ko. Eksaktong 1 taon ang lumipas simula nang huli kami magkita ni Sir James. Sa 1 taon na malayo ako sa kanya, marami din ang nangyari. Tumulong ako sa pagpapatakbo ng negosyo ng mami habang ipinagpatuloy naman ang pag-aaral ng MA in Business Administration tuwing Sabado. Tuwang-tuwa ang mami dahil kahit wala pa akong karanasan sa pagdadala ng tao at pagpapatakbo ng negosyo, nakita niya ang kakaiba kong approach na naging dahilan para tumaas ang moral ng mga empleyado. Ganado sila magtrabaho at masaya sila sa trabaho nila. Ipinaramdam ko kasi na kahit anak ako ng may-ari, pwede nila akong lapitan para mahinga ng advice o tulong. Kahit makipagbiruan pa sila sa akin ay okay lang, sa tamang lugar at oras nga lang. Para sa akin kasi, kahit anong liit na bagay na natandaan tungkol sa mga buhay-buhay ng kahit ordinaryong manggagawa at ipadama sa kanila iyon, malaking bagay iyon para maramdaman nila kung gaano ko sila binibigyang halaga. Kaya na lang nung malaman kong nakakuha ng honors ang anak ng isa sa mga janitors. Ipinatawag ko kagad siya. Kumusta na po, Mang Domingo? Nabalitaan kong nakakuha ng honors ang panganay mong si Marlon . Congratulations po. Nga pala, itong regalo ko para sa kanya. Di bateryang kotse. Pakisabi na rin po sa kanya na magsikap pa kamo para marating niya ang kung ano man ang gusto niyang maging paglaki. Ang sarap lang sa pakiramdam nung makitang tinanggap ni Mang Domingo ang regalo para sa anak niya. Mangiyak-ngiyak sa sobrang galak. Hindi makapaniwalang naalala ng amo niya ang isang maliit pero importanteng personal na bagay. Hindi lang iyan. Nag-initiate din ako ng mga activities na nakapag-enhance ng closeness at teamwork sa mga empleyado. Kagaya ng mga tournaments at family activities. Pinasimulan ko din ang pagbuo ng kooperatiba na kung saan sila ang may-ari. Habang doon sila bumibili ng mga pangailangan, kumikita naman ng mga pinupuhunan nila. At upang magbigay suporta, ang mga pangangailangan namin sa bahay ay doon na rin namin binibili. At ang isa pang malaking proposal ko pa na pinag-aaralang maigi ni Mami ay ang pagbenta ng portion ng shares of stocks ng kumpanya sa mga empleyado mismo para lalo nilang mahalin ito dahil sa magiging part owner na rin sila dito. Hindi naman ako nabigo sa mga pagsisikap ko
dahil kitang-kita ang malaking improvement ng kumpanya sa isang taon kong pagtulong. Iyan ang mga pinagkakabalaan ko sa isang taong magkalayo kami ni Sir. Subsob ang katawan at utak sa trabaho at pag-aaral. Pero kahit ganun ako kabisi, wala ni isang sandali na hindi pumasok sa isipan ko si Sir. Oras-oras, minuminuto, nandyan siya palagi, isinisigaw ng puso. Ang totoo nga niyan, ang pagsisikap ko at ang mga approaches na ginagamit sa pakikitungo sa mga tauhan namin ay siya ring mga natutunan ko kay Sir James. Sa bawat pakikipagbiruan at pakikipagbanding ko sa kanila, lalo kong naalala siya sa pagiging malapit din ng puso sa mga tao. At dumating ang takdang araw ng pagbalik ko sa pinaka-importanting lugar sa tanang buhay ko. Ang lugar na kung saan nagbago ang pananaw at prinsipyo ko. Kung saan nabuksan ang pananaw ko sa tunay na kahulugan ng buhay. At sa lugar na iyon kami muling nagtagpo ni Sir James, ang taong siyang naging dahilan ng aking pagbabago. Ang taong naging inspirasyon ko. Ang taong iniidolo ko at minamahal. Naglululundag sa tuwa ang puso ko. Halos hindi ko na mahintay pang oras na masilayan siya muli. Inihanda ko ang lahat ng mga pasalubong pinatatay Nando at sa buong pamilya kagaya ng sapatos, damit, dilat ng pagkain, pati na syempre ang pasalubong kay Sir James, rilong mamahalin, at white gold na bracelet, kaparehas ng bracelet na suot-suot ko. Hindi ako magkamayo sa sobrang excitement. Alam ni Sir James na sa eksaktong buwan at petsa ng pag-alis ko ako babalik. Hindi ko mailarawan ang sobrang sayang naramdaman ko. Sa haba pa naman ang pagtitiis ko sa pagkalayo ko sa kanya. Naalala ko pa ang huli naming sandali bago kami nagkalayo. Mag-umaga na iyon, araw ng pag-alis ko. Nakahiga kami sa papag ng kwarto niya. Banig lang ang nagsisilbing sapin. Haplos-haplos ng isang kamay niya ang kanan kong pisngi, habang ang isang paa naman niya ay nakapatong sa harapan ko. Carl, ang pagmamahal ay hindi dapat puso lang ang pinapairal. Dapat ang isipan din. Hindi sapat na nagmamahal ka ngayon at wala kang pakialam sa kung ano man ang mangyayari bukas. Dapat meron kang direksyon. Mamahalin mo pa rin ba kaya ako pagkatapos ng isang taon na magkalayo tayo? Na walang komunikasyon at ugnayan. Pangako yan, Carl. Pangako. Ikaw pa rin ang mamahalin ko. Paano kung may nagbago na? Hinding-hindi mangyayari yan. Promise? Promise. Paano kung may biglang nangyari? Kung halimbawa may isang taong bigla na lang sumulpot at agawin ka niya sa akin. Paano aagawin ng taong yun ang isang taong pusong nakatali na? Paano ko naman malalaman kung sa puso ko nga nakatali ang puso mo? Hawakan mo ang dibdib ko. Damin mo. Ano? Nararamdaman mo ba ang tinitibok ng puso ko? Oo. Oo, nararamdaman ko. At patuloy na titibok ang puso ko para sa iyo lang. Idinampi niya ang palad niya sa dibdib ko. Pinakiramdaman din niya iyon. Ito ba? Ako ang tinitibok niyan. Oo, James. Ikaw. At ikaw lang ang itinitibok niyan. Paano naman ako makakasiguro? Alam mo, James, habang may buhay pa ako, ikaw lang ang mamahalin ko. Ako, paano nga ako makakasigurong ako nga ang tinitibok niyan? Hindi ko alam kung paano ipuprove, Carl. Mahirap kasi. Love should be enduring, never ending. Basta masasabi ko lang na habang tumitibok pa ang puso ko, isipin mo lang palagi na para sa iyo yun. Kung nakapagsalita nga lang yan, pangalan mong sinisigaw niyan eh. Sandali nga. Ganito. Ang sabi niya, nanimoy may pumasok na ideya sa utak at nagmamadaling tumakbo papuntang kusina. Nung bumalik ay dala-dala ang isang maliit pero matalas na kutsilyo. Uy, James! Anong gagawin mo? Ang tanong ko sa kanya,
na akmang tatayo na sana at dala ang takot at kaba sa nakita. This should prove how much I care for you, Carl. At biglang ikinudlit ang dulo ng kutsilyo sa itaas na bahagi ng dibdib niya. Humiwa iyon ng may 1 pulgada at sabay na itinukod ang 2 braso sa magkabilang gilid ng katawan ko. Natulala ako sa bilis ng pangyayari at ang tanging nagawa ko na lang ay ang yakapin ng katawan niya habang tumutulo sa dibdib ko ang dugkong galing sa ugat niya. James, ano ba ginagawa mo, James? Tinatakot mo naman ako eh! Hindi siya umimik. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagpigil sa kirot na nadarama dulot ng sugat. Ilang sandali at ipinatong na niya ang katawan sa nakatihayang katawan ko at nagyakapan kami. Mahigpit. Huminto na rin ang pagdurugo ng sugat niya gawa ng paglapat ng mga katawan namin. Maya-maya ay hinagod ng isang hintuturong daliri niya ang basapang tuko sa dibdib ko. Hindi ako makapaniwalang nagawa ni Sir James ang ganong klaseng may pagkabrutal na ritual. Pero natuwa na rin ako sa ipinamalas niyang pagmamahal. Habang magkatikit ang katawan namin, palihim ko namang kinapa ang kutsilyo at nung makapako na, bigla ko siyang itinulak. Napatihaya siya at ako naman ang naghiwa ng balat ko sa dibdib. Pumatong sa kanya at hinayaang tumulo din ang dugo ko sa dibdib niya. Sa pagkakataong iyon, nilasap namin ang magkahalong hapdi at sarap ng nag-aalab naming pag-ibig. James, sa muling pagkikita natin, paano ko kagad masisigurong wala pa rin nagbago sa'yo na pwede kitang yakapin na mahigpit? Ano bang gusto mong palatandang ibigay ko, ha? Ikaw? Okay. Sa pagkakita ko kagad sa iyo sa pagbabalik mong yun, uubarin ko ang pangitaas ng damit. Ipapakita ko kagad sa iyo ang marka ng sugat na alaala natin sa tagpong ito. At tanda ng aking pagmamahal sa iyo. Talaga ba? Gagawin mo yun? Natawa naman ako sa sinabi niya ngayon. Akala ko nagbibiro lang siya. Ang alam ko kasi, hindi siya basta-bastang naghubad ng pangitaas na damit para ipakita sa ibang tao ang katawan niya. Sa kabila ng napakagandang hugis ng chest at abs niya. Kahit nga kapag naglalaro ng basketball, hindi nagpapalit yan ng damit sa gitna ng maraming tao. Pupunta talaga yan sa bathroom o sa locker room. Naalala ko ang unang pagpapakita ng upper body niya sa akin sa flat niya. Magkaaway pa kami nun at nagawa lang niya iyon dahil nilasing ko. Oo, walang biro. Kahit na sakaling magkita tayo sa gitna ng maraming tao, Oo, gagawin ko yan. Kahit sa maraming tao, kahit sa harap ng maraming tao, gagawin ko yan. masukal pa rin ang daan, mahirap tahakin. Habang binabaybay ko at ng kasama kong driver ang daan ng iyon papunta kina Tatay Nando, hindi mapakali ang isipan at tila nakakabingi ang kapog ng dibdib ko. Ano kaya ang itsura niya ngayon? Ganun pa rin kaya ang buhok niya? Ang pananamit niya? Wala kayang nagbago sa pamahal niya sa akin? Iyan ang mga tanong na sumisiksik sa isipan habang hinihimas ko ang peklat na naging marka sa pagkudlit namin ng aming mga balat sa dibdib. Nung nakarating na kami sa mismong bahay ni Tatay Nando, halos wala ding ipinagbagong lugar. Ang tanawin, ang paligid. Nandun pa rin ang mga matatayog na puno ng nyog, ang mga gulayin sa gilid ng bahay. Oy, Carl. Kumusta ka na? Mabutit nakabalik ka rin dito. Na-miss ka na namin. Ang sabi ni Tatay Nando, nakangiti habang patakbong sumasalubong sa akin. Sa likuran naman niya ay sina Nanay Narsing, Anton, Dodong, Clara at Leticia. Mabuti naman po, Tay. Na-miss ko rin po kayo. Isa-isa ko silang niyakap at tinulungan na rin nila ako at ang driver ko sa pagbuhat sa mga daladalang pasalubong at gamit na rin. Tuwang-tuwa sila sa lahat nung nakita akong muli. Siyempre, masaya din naman ako. Dumiretso kami sa bahay. Kumain at nung natapos na, nagpaalam na ang driver ko na pabalik na siya sa kotse. Ay nga pala, Carl. Bumisita pala dito ang mami mo. 2 beses na yon.
Nung 1 buwan at ang huli niyang bisita ay hiyang-hiya kami dahil maraming dalang pinamigay na mga pagkain, damit at gamit sa pag-aaral ng mga bata sa barangay. Tiningnan din niya ang project nila na James para sa mga mag-aaral dito. Tuwang-tuwa siyang makilala si James. Ang totoo nga niyan ay ang saya-saya nga nilang nag-uusap. Ang akala ko nga nung una ay formal at seryosong tao ang mami mo ay abay, may pagkakauboy din pala. Nakikihalubilo sa amin sa pagkain namin. Masaya din siya nung makitang tapos na ang 2 classroom para sa grade 1 and 2 at ang nagsisimulang construction sa karagdagang pang 3 silid-aralan na donated naman ng mga panibagong sponsors. Tinanungan namin kung ba't di ka nakakasama sa kanya. Ang sabi nga lang niya ay busy ka nga daw sa negosyo nyo at sa pag-aaral. Pasensya na po, medyo naging busy lang po talaga. Mabuti naman po nakita niya na po si Sir James at kayo. Ganyan po talaga si mami ko. Sobrang mabait at sobrang napakalaki ng puso. Napakaswerte ko nga po dahil may nanay akong katulad niya. Ako nga lang itong naging pasaway sa kanya eh. Pero dati po yun. Nagbago na po ako ngayon. At nagtawanan ng lahat sa sinabi ko. Sobrang sarap ng pakiramdam sa masayang pagsalubong nila sa akin. Pero sa sentro ng utak ko, ang hinahanap-hanap ay si Sir James. Inikot ko ang mga mata ko sa paligid. Wala siya ron. Nung hindi ako makatiis, tinanong ko si Tatay Nando. Tay, nasan nga po pala si Sir James? Nasa eskwelahan niya. May tutorial class siya sa mga bata at ang mga 2 oras pa bago pa siya makabalik dito. Ganun po ba? Pwede po kayang puntahan ko na lang siya doon? Abay, oo naman. Para makita mo rin ang building na ipinatayo ng mami mo at ang mga bagong pinasimulang constructions. Mga 5 minuto mo lang nalalakarin iyon. Gusto mo, samahan na kita. Naku po tay, wag na. Ako na lang po. Ang plano ko po kasi susurpresahin ko na rin si Sir James. Itutuloy. Abangan ng episode 4